Sa isang makipot na eskinita sa Barangay San Vicente, na tinatawag ng mga residente na pader ng sipag, nakatayo ang sunod-sunod na barong-barong. May mga nakalaylay na kable sa taas, at mga bakod na butas-butas sa gilid. Sa isa sa mga barong-barong na iyon, nakatira si Noel, isang 19 anyos na binata. Kasama niya ang kanyang amang si Mang Efren, inang si Aling Marta, at nakababatang kapatid na si Mina. Nagtatrabaho si Mang Efren sa isang lumang imprenta sa may kanto, habang si Aling Marta ay nananahi ng mga damit ng mga kapitbahay. Madalas ay umaabot ng hating gabi ang pagtatahi niya. Kahit kapos sila, pilit nilang pinapanatiling maayos at marangal ang kanilang pamumuhay. Hindi tulad ng iba sa kanilang lugar na agad sumusuko sa hirap, si Noel ay may iniinatang isang matibay na pangarap, maging isang inhinyero sa gobyerno. Hindi para sa yaman o prestiyo, kundi para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Araw-araw ay nagde-deliver si Noel ng mga supot ng gatas tuwing madaling araw. Pagkatapos nito ay tumatakbo siya papuntang kolehiyo. Sa hapon, may mga klase pa siya. Pagdating ng gabi, nagtuturo siya ng matematika sa 2 batang kapitbahay sa kabilang eskinita. Kapag tapos na ang lahat, tinutulungan pa niya ang ina sa gawaing bahay. At pagsapit ng 10 oras ng gabi, saka pa lang siya nakakapagbasa ng libro. Laging pagod si Noel. Pero araw-araw, tahimik at matyagang lumalaban. Isang gabi, hindi inaasahang nagsara ang imprentang pinagtatrabahuhan ni Mang Efren. Walang paabiso. Wala ring paliwanag. Kinabukasan, umuwi si Mang Efren nang walang dalang pera, walang salita. Isang katahimikang mabigat ang bumalot sa bahay. Dahil dito, nagsimulang mamasukan pa si Noel bilang kargador sa tindahan at tagahatid ng gulay tuwing Sabado at Linggo. Ngunit kahit anong kayod niya, hindi pa rin sapat. Mas lumalaki ang gastusin kaysa sa kinikita. Isang gabi, kinausap siya ng mga kaibigan. Noel, tama na. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Walang nagtatagumpay na inhinyero mula sa lugar natin. Hindi tayo para sa ganyang pangarap. Hindi sumagot si Noel. Pero sa loob-loob niya, may isang bagay na parang gumuho, hindi ang pangarap mismo, kundi ang paniniwalang posible pa itong makamit. Kinabukasan, maagang umalis si Noel. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang marating ang burol ng tahimik, isang lugar na dinadalaw niya noong bata pa siya. Doon, sa likod ng isang matandang punong kahoy, nakaupo ang isang matandang monghe. Kulubot ang mukha, payapa ang anyo, at mapanlikha ang mga mata na tila alam na ang mga bagay bago pa man ito mangyari. Tahimik na umupo si Noel sa tabi nito. Ilang segundo pa lang, biglang pumatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Pagod na ako, lolo, bulong niya. Kahit anong sipag ko, parang lalo lang lumalala ang lahat. Nawawala na ako. Tahimik na nakinig ang matanda. Maya-maya, marahang nagsalita, gusto mo ba akong pagbigyan sa isang bagay, anak? Tumango si Noel habang pinupunasan ang mukha. Iyon bang puno ng mangga sa dulo ng burol? May kalapating gumagawa ng pugad doon. Gusto kong puntahan mo yon tuwing umaga. At sirain ang pugad. Gawin mo ito sa loob ng 10 araw. Walang tanong. Kinabukasan, lumapit si Noel sa puno. Nakita niyang abalang-abala ang kalapati, naglalagay ng mga maliit na sanga para sa pugad nito. Bagamat mabigat sa loob, sinira niya ang pugad. Umalis siya na parang may tinik sa dibdib. Kinabukasan, naroon na naman ang kalapati, tahimik, determinado, at muling gumagawa ng pugad. Sa loob ng 9 na araw, paulit-ulit niyang winasak ang pugad. At sa bawat araw, mas lumalalim ang kanyang pagkalito. Sa ika-10 araw, handa na sana niyang wasakin muli ang pugad, pero natigilan siya. Hindi niya magawa. Bumalik siya sa matandang monghe. Ginawa ko po lahat. Pero ngayong araw, hindi ko na kayang sirain ang pugad. Araw-araw, bumabalik yung kalapati, hindi sumusuko. Hindi ko na alam kung anong ibig sabihin nito. Tumingin siya kay Noel. Ganyan din ang buhay. Paulit-ulit kang babagsak, masisira ang pinaghirapan mo, pero ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong bumangon ulit. Kahit ilang ulit ka pang mawalan, basta bumalik ka. Darating ang araw na walang makakasira sa'yo. Tumango si Noel. Walang masabi, pero sa puso niya, may liwanag na muling umusbong.
Umuwi siyang pagod pa rin, kapos pa rin, pero may bago na siyang dala, pananampalataya sa sarili. Kahit ilang beses kang mabigo, huwag mong hayaang mamatay ang pangarap mo. Tandaan mo, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa resulta, kundi sa lakas ng loob mong bumangon tuwing ikaw ay nadadapa. Kung ang kalapati nga ay paulit-ulit na bumabalik para itayo ang pugad nito, ikaw pa kaya na may puso't pangarap? Kung na-inspire ka sa kwento natin ngayon, huwag kalimutan mag-like, i-share, at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga kwento't videong ito para bigyan ka ng inspirasyon sa bawat laban mo sa buhay. Maraming salamat sa support mo.